Hello besties! Welcome to our 5th episode of Agtutubo Online Youth Channel. And we are here at the Provincial Farmers Livelihood Development Center. I'm your BFF Lord. And I am your BFF Rami. At kami ang inyong magiging host para sa episode na ito. Ang Agtutubo Online Youth Channel ay isang online platform na kung saan maibabahagi ng mga kabataang Ilocano ang kanilang galing at talento. In here, we will feature young leaders with inspiring stories that touches our hearts and lives. Dahil naniniwala kami na ang kabataang Ilocano ay may natatanging talento, talino at husay at nararapat lang na may ipakita hindi lamang sa ating probinsyang Ilocos Sur, kundi sa buong mundo. BFF, alam mo ba na ang probinsya ng Ilocos Sur, most especially the provincial government of Ilocos Sur headed by our #1 besties, BFF Governor Jerry Singson, BFF Vice Governor Ryan Singson, through the PYDO and PPSK headed by our favorite bestie, BFF SPM Vic Singson, ay sinusulong ang karapatan ng mga kabataan sa pamamagitan ng paggawa ng plataforma na kung saan mapapaganda at maipropromote ang youth leadership through active participation and recognition of our young leaders. Isa ito sa napakadaming programa ng provincial government para ma-involve, makita at maipamahagi ng kapwa nating kabataan ang galing ng kabataang Ilocano. Pwede nyo kaming mapanood sa aming iba't ibang social media platforms gaya ng aming YouTube channel, Facebook page through PYDO Ilocos Sur, and of course, our podcast through Spotify. Kaya naman mga BFF, mga besties, don't forget to follow, like, and subscribe dyan. Okay, last episode BFF, nakakwentuhan natin si BFFJ bilang pag-celebrate sa Pride Month. Isang member siya ng LGBT community na kung saan na-empower niya yung community nila sa Vegan City. Yes, you are right, BFF. Napaka-thoughtful and brilliant naman talaga, no? Parang ganito, hawak ko ang brilyante. Charis. Napaka-brilliant ang naging episode natin, no, last month. So, I'm so excited para sa episode this month. Okay, so for our next episode, Kabataan Ilocano, kabataan na Ilocos Sur. Magkakaisa'y nasa ating mga kamay, sa kapayapaan tayo ay maging gabay. Magkahawak ng kamay, ahatin ang daan patungo sa makabagong pamayanan. Anak ni Ilocos Sur, anak ni Ilocos Sur, anak ni Ilocos Sur. Are you ready? Give me the ball, give me the rock. Up to the last second, I'm taking a shot. I'm moving and shaking it big, cooking them without an apron. Doing it so amazing, setting the pace, the records I'm breaking. Look at the name, all in the lights. The biggest to do it for life. I'm doing it now, leading the blind. I might have said, don't believe the hype. I'm ready and set to go. I like the sun, the zero below. I am the verse, conquer the earth. Yeah, king of the universe. Bow down, bow down, bow down, bow down. You're in the big leagues now. Bow down to the king. Bow down, bow down, bow down, bow down. You're in the big leagues now. Bow down to the king. ang buwan ng Hulyo ay pinagdiriwang ang Resiliency Month, isang mahalagang pagdiriwang na nagbibigay diin sa kahandaan, kakayanan at lakas ng mga komunidad sa pagharap ng kalamidad, krisis at iba pang panahon. Ito ay isang paalala, hindi lamang dapat tayo mag-react sa isang sakuna, kundi magplano, maghanda at magtulungan bilang isang sambayanan upang mas mabilis ang ating pagbangon. Makakasama natin ngayong episode ang mga young responders mula sa PDRRMO. Sila ay sinubok na ng panahon at nagsilbing mga young responders sa mga iba't ibang kalamidad dito sa ating probinsya. So, kumusta kayo today mga BFF? At magpakilala muna kayo ang isa't isa. Hi,
Medyo maripas ko under operation and warning. Hello mga ka-BFF and besties! So ako nga pala si Jonathan Solero under operation and warning. Mga besties, ako nga pala si Luis Michael Angelo A. Binloan, under operation and warning, project staff po ng PDRMO Ilocos. So, alam namin na busy kayo pero kumusta kayo today mga BFF? Okay Okay lang. lang. Okay. Kapag mga ganitong normal days, kapag wala naman mga sakuna or bagyo, ano na yung mga ginagawa nyo sa araw-araw? For the morning po is checklist po ng mga sasakyan. Tapos pagtapos na po yung checklist, check rin mga gamit, equipment sa baba po. Tapos yung iba rin po nagmo-monitor po ng mga weather natin, earthquake monitoring, daily weather monitoring po. Like windy, sa weather po windy. Sa earthquake po meron po tayong hazard hunter at meron po tayong bagong app ngayon na REDAS. So, paano kayo nagsimula as responder? Ito ba ay plano nyo na or nagkataon lang talaga? So para sa akin, plano na noon na maging isang responder. Simula pa noong 2018, nag-start na ako dito sa PDR. Then tinuloy ko sa 2023 kasi nag-aral pa ako ng EMT para ituloy ang pagiging isang responder. Ano ba, prior coming here sa PDR, ano yung mga course or dati yung work? Ang course ko ay BS Industrial Technology. Malayo sa aking profession ngayon, pero natuto. So ako naman is graduate ako ng Community Health Management as EMT or responder. So kaya pinili ko dito para ma-share at makatulong na rin sa ating mga mamamayan dito sa Ilocos. Ako naman po ay BS Entrepreneurship, malayo rin po sa emergency, sa mga medical concerns, pero salamat po sa PDR sa pinakamaraming training na binigay sa amin like QASAR, BLS, SFA, at mga ICS, EPICS, mga marami pa rin susunod para mas matuto pa kami kahit malayo po yung mga pinag-aralan natin. Nakatama talaga yung yung experience is the best teacher. Okay, so bilang nag-work na kayo and naranasan nyo na mag-undergo ng mga training, so sa tingin nyo ba, ito yung parang gustong-gusto nyong gawin or calling nyo talaga as a responder? So sa akin, nag-training kami bilang isang TOT or Training of Trainers, no? Para dito sa atin, magkakandak kami ng mga trainings about BLS and Standard First Aid. Marami na rin kaming na-conduct na lecture, hindi lang dito sa lower, pati na rin sa upland municipalities. No? Marami na rin mga responders, mga youth na katatapos lang na training nila, katulad dito sa Santa Cruz nung last month. So, paano yung experience nyo mga sir? At meron bang pagkakataon na na-realize nyo, ito talaga yung gusto kong gawin, ito talaga yung calling ko, guys? Sa akin, best. As experience ko ngayon dito sa PDR, masasabi ko ito na talaga yung calling ko kasi masarap kasi sa feeling na makatulong ka sa kapwa-tao. May salba ang isang buhay. Sa akin, calling ko na siguro to kasi nakaka-overwhelm pag may natulungan tayo tapos nag-feedback sila sa atin na ganito. Thank you dahil sa akin kasi wala silang maasahan na iba kundi mga responder dito sa atin. Marami tayong responder, hindi lang sa Ilocos or meron tayong mga municipal. So sir, ilang taon na kayo dito sa PDR? Bale ako, sir, is mag 4 years. 4 years na po, July 1 noon. 4 years old. Okay, sir. Ako naman is almost mag 3 years na. Kahit ako mga year and half. So, naabutan niyo po ba yung EGA, isa sa mga pinakamalakas na bagyo na naranasan ng ating province? Yes po. So, kumusta po yung experience na? Bale sa Egay po kasi, sir, is dito sa Metro Bigan talaga yung bumasta din ng one baka kasi yung galing sa Abra River na tubig mataas na bumaba. So lahat dito sa Metro Bigan, bale baha lahat.
Kaya doon yung experience po namin doon is mga 24 hours, gabi hanggang umaga po. Kasi matagal bumaba yung tubig eh. Kaya yun, hanggang sa bumaba yun. Yung pagpartyan, Kapangpangan, marami po kami narespondihan noon. So, paano po yung naging challenge bilang respondent, lalo na sa pagpunta sa mga iba't ibang parte na nabaha, specifically sa mga kailangang ilikas? Kamusta po yun bilang experience? Yung experience namin doon, kahit na mahirap, hindi na namin makita yung daan, ginagawa pa rin namin yung kaya namin gawin, no, para lamang makarating kami doon sa humihingi ng tulong. At kahit na mahirap para sa amin, kahit wala ng tulog, kasi 24 hours na duty na namin yun, ginagawa namin yun, lahat-lahat ng makakaya namin, para lang mailigtas yung mga tao nila. May times ba na parang gusto nyo nang sumuko or pagod na kayo, pero ano yung parang feel nyo na nagtulak sa inyo sa, sa pag-responde? As a responder, mayroong times tayo na pagod na talaga tayo, pero hindi natin pwedeng sumuko kasi kailangan nila tayo as a responder kasi wala silang asa na iba kundi tayo. Ay, talaga. Sabi nga ni Sir Michael, dapat pag-responder ka, team positive lang. Kasi merong mga buhay na dapat isalpa. Merong naghihintay sa'yo para isa pa may surprise. Siyempre nasabi niyo sir, 24 hours yung duty minsan, tapos kailangan alerto. May times ba na naaalagaan niyo yung mga sarili niyo? Siyempre, importante rin yung self-care natin, and specifically yung mental health, kailangan din natin alalahanin. Siyempre, ibang buhay yung sinasalba. Siyempre, may times na ma-apektuhan ka as a person. So, paano nyo yun na-overcome or ano yung ginagawa niyo, mga self-care? Usually yung ginagawa namin dito pagkatapos ng responde kasi namin, binabahagi namin yung experience namin doon sa area para mailabas kung meron man kaming dinadamdam na about doon sa nirespondehan namin, at least na may babahagi namin at nabibigyan kami ng payo kung paano namin gagawin, paano kami ulit pag naka-encounter kami ng ganun sitwasyon. Parang debriefing, structured learning experience. Pero may times ba na yung work, yung pag-responde is yung mga ibang tao hindi nakikipag-operate, gano'n? Marami So, po. paano po yung hinahandle yung mga ganong sitwasyon? Before Baguio po kasi may preemptive evacuation po tayo, sinasabi, pero lahat po hindi nagko-comply. Kaya po pag nandun na yung bagyo, nandun na yung baha, tsaka lang tayo magre-responde. Ang tawag na doon is forced evacuation. Doon po mahirap po kasi yung minsan yung mga pamilya ayaw nilang mag-evacuate kasi may alagang baka, may mga alaga sila, yung bahay nila, yun nilang alisin. Sinasabi nila kaya namin, pero sa alam namin hindi nila kaya kasi matagal pa yung bagyo. So, through that experience, ano yung biggest lesson nyo na tutunan at parang na-realize nyo na talagang importante yung work ko or job ko? Biggest lesson para sa mga responder. Kasi kung importante ang buhay mo, mas importante ang buhay ng taong sasalba. Perfect. Ikaw, sir? Yun, yung biggest lesson sa amin is to be positive lang. Always positive. Kung ano man yung dumating na didigra is kailangan nating lagpasan, para sa atin din yung ating kaligtasan din naman yung ating ginagawa. Lesson ko is be resilient. Resilient tayo. Palingan resilient man kayo, resilient. Pero pag may nagkamali tayo, pwede nating itama na mas mabuti pa. Mas resilient. So, bilang mga kabataan, sir, ano naman po yung feeling na i-share nyo sa mga kapwa nyo kabataan yung mga natutunan nyo para din sila maging isang responder? Ano yung feeling po na i-share sa mga kabataan yung mga knowledge nyo about disaster preparedness and panag-responde? So, ano yung feeling bilang kapwa kabataan nyo? Na ituturo nyo ito sa mga kabataan also?
Maganda, nakaka-overwhelm pag nasabi namin yung mga naituro namin yung dapat namin ituro sa kanila. Lalo pag sana hindi nila ma-apply pag ganun, lalo pag nakikita mo sila na tumutulong sa ganito, ay may isang tumulong na responder. O yung training ko yun. Maganda, makaka-overwhelm sa damdamin. Pero sana hindi ma-apply yung mga tinuturo natin kasi yung mga tinuturo natin is disaster talaga. I myself parang na-train din ako bilang spider sa mga batch 1. Nakatapos lang. Experience ito. So bilang chismosa mga BFF, ano yung pinaka-memorable, isang memorable na experience nyo sa pag-responde? Sa akin, ma'am, yung last na responde ko kasi wasak yung nagkagat yung So sir, syempre, si Ingdos, ano yung parang feeling mo at that moment and after mo na-responde yung tao? Syempre for me, hindi ko kakayanin yun as a person na makikita ko lang din. Pero sa mga responders, kailangan nilang buhatin in. So ano yung nararamdaman mo after? Tulala. Sila Marie kang yung Nadidiri. Pero hindi naman daw total. Parang syempre, kailangan for the work. Ibayan ng loob. Filipino psychology. Lakas ng loob. Ikaw sir, ano yung pinaka-memorable na response? So, yung pinaka-memorable na responde ko is yung bagyo yung usually na yung bagyo na yun is talagang malakas. Hindi ko lang maalala kung anong bagyo yun, pero dito sa Santa Catalina, sa lakas ng hangin hindi na kami makatayo. So nakaupo na lang kami na naglalakad papunta sa area kung saan merong lola na nagpapasagip. Usually nag-call na kami, nagtulong-tulong na kami ng mga MDR tsaka PDR, so para lamang malapitan dun sa bahay na nagpapatulong. Yun. Sa memorable Responde. responde ko is yung Maring, kung sa second district kasi yun. Kasi yung Maring, naka 6x6 kami, talagang hindi mo makita yung daan, pure tubig. Kaya risk rin kung baka kanal yun o shoot ka doon. Tapos yung mga iba nakikita mo yung mga tao nasa bubong na nila. Nag-ask for help pero hindi namin ma-penetrate kasi malakas yung tubig, yung agos ng tubig. Kaya yun, inihintay namin na bumaba yung tubig bago kami makapunta kasi risk rin sa amin na responder kasi as a responder may rules tayo na safety first. Lalo yun yung bagyong Maring. Importante ba na yung mga kapwa natin kabataan may knowledge about disaster preparedness? Yes sir, importante talaga yun para sila maging handa kung may paparating mang sakuna. Dapat handa ang mga kabataan natin, mga best. Dapat handa kayo lagi pag may sakuna. So sa mga kabataan tulad namin, dapat be ready tayo. No? Hindi natin alam kung kailan yung disaster. Baka mamaya nasa harap na natin yung disaster. At least meron tayong knowledge about mga pag-responde at sa mga ginagawa natin. Iwasan na rin natin yung pagla-live minsan, no? Mas focus na lang tayo na tumawag ng tulong or gamitin na lang natin yung load or yung pagla-live natin para tumawag ng emergencies. Tama. Sir. Sabi nga ni Sir Jonathan natin na maganda na training tayo mga kabataan kasi tayo ang number 1 na responder sa ating pamilya, tayong mga kabataan. Lalo na pag may matatanda tayong mga sa isang bahay, wala naman silang asan na iba kung hindi tayong malalakas na mga bata. So bago tayo mag-talk, BFF, ano naman yung mga mensahe nyo sa mga kabataan and sa mga community na rin natin? Message ko po sa community, lalo na sa mga kabataan po, huwag po tayong matakot na mag-training. Maganda pong training, hindi po nakakatakot, lalo sa mga kabataan. Para ma-enhance po natin yung mga abilities natin, ma-enhance natin yung mga mas may matutunan pa tayong learnings. So yun nga, sabi nga ni Besties, Michael,
inaanyayahan namin kayo dito sa Resilience Month. Marami tayong activities dito. At saka message ko sa mga kabataan, lagi tayong maghanda. Kung meron mang training na may babahagi sa atin, puntahan natin, no? Para marami tayong matutunan, mga skills and knowledge about sa disaster at saka sa pagre-responde. Sa mga kabataan dyan, inaanyayahan po namin kayo para makita po sa mga programa at aktibidad ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa buwan ng Resilience o Resilience Month para may mga matutunan kayo kung paano ang tamang proseso sa pagtulong sa kapwa-tao pag-first aid. Kasi ligtas ang may alam. Ligtas ang may alam. Ligtas ang may alam, mga besties. This is our version of Fast Talk. So we will be asking our guests at pipili lang sila kung ano yung sagot nila. So BFF, gawin na natin ang Katok! Kabataan Talk! So ready na kayo mga sir. So meron po kayong mga bond paper. So dyan nyo po isusulat yung mga answers nyo sa Katok natin. And you only have 3 seconds to answer. Then kapag after the time po, biglang taas po natin yung mga sagot na. Okay, so ready na ba? Ready? Ready? So ito na mga BFF. Stress ka na ba or gutom lang? 3, 2, 1, go! Ay, gutom. Gutom. Gutom silang tatlo. Halata lang. Gutom. Halata naman Okay. na gutom. Steady lang po. Pati ako gutom. Okay, gutom na rin po kami direct. Direct, Okay, direct. okay. Next bag paper. Next po. Kapit sa goal o sa jowa? Kapit sa goal o kapit sa jowa? 3, 2, 1, go! Raise your answer. Goal. Goal. Sa jowa. Sa jowa. Wala ka sigurong jowa, sir. Kapit sa Goal. goal. Under this. May jowa. Nagsimbot kayo mo. Kapit sa jowa. Okay. Sa patas. Next. Next. Anong mas mahihirap tigilin? Ihi or feelings? 3, 2, 1. 1. Raise your answer. That is your answer. Ihi. Feelings. Feelings. Wow. Feelings. Siguro mga single lang. Kasi kapit sa goal. Kapit sa jowa. Ihi lang. Masay sana itong bladder. Ihi si sir. Mas mahirap daw pigilan. Okay, next po. Sleep is life or carry pa to? Sleep. Sleep or carry pa? Pwedeng kahit one word lang. 3, 2, 1, go. Carry pa. Sleep. Sleep, sleep. Ay, wow. Slip ko yan. Meron Wet na sila. kayo. Very Puyat. Carry pa din, sir. Okay, next. Okay. Sa bagay. Handa na ba kayo, mga BFF? So, ayan. Ano ang mas nakaka-pressure? Deadline? Or yung crush mo? Or yung jowa nyo? Okay, oo. Deadline or jowa? 3, 2, 1. Go. Deadline, crush, deadline. Oh, pati ako. Ako. Mas na-pressure si sir sa crush. Baka magkita ni Sir Ron. Hello daw, Sir Ron. Sa deadline. Ito, baka makita rin ni Sir Ron. Mag-resign or magkape? Ay, kape. Wag locos o kape. Oh, what's the local Sir Cafe now? Located at Farmers Building. Okay, 3, 2, 1, go! Magkape. Kape baka naman. Kape, one Ilocosur. Also, sila. oh, Ayaw nilang mag-resign. oh. Ayaw niyo mag-resign. Oh, kape. Gabi, maganda. Next, last. Hindi. Ang last two. Okay. Anong mas pipiliin nyo? Ulan na walang payong? Or love na walang label? Hirap naman doon, babe. Parehong maapektuhan ka both. So, 3, 2, 1, go. Okay?
Siyempre, Ulan na responder. walang payo. Walang payo. Ulan na walang Walang payo. payo. Ulan na walang walang payo. Sa iba lang. Ano ba yung choices? Ulan, oh, mahirap din naman talaga yun. Lalo malamig. Wala kang kasama sa payo. Tanda ka na Oo. ba mo yun? Mas mabuti na lang sa bahay ka. Okay, ito. For sure, mahihirapan kayo dito. First aid o first kiss? Hello! Rules! Parang sira sa... Okay, 3, 2, 1, go. First aid, wow. Oh, parang iniba na sir. Parang gusto na Parang first iniba kiss na tayo. parang First pressure kiss tayo. Kailangan work-related. Oo. First aid pa lang lahat. Wow, grabe. Anong laman ng first aid? Grabe naman yung mga sagutan ng mga besties natin from PDR, yung mga young respondents. Game na game sa ating katok na kabataan to. Sadly BFF, no, dyan na nagtapos ang ating special episode for this month. See you again next month for another episode of Up to Tubo Online YouTube channel. Same time, same YouTube channel, same Spotify. Brought to you by the Provincial Government of Ilocos, headed by our #1 bestie, BFF Governor Jerry Singson, Vice Governor Ryan Singson, through the Provincial Youth Development Office, and the PPSK Ilocos, headed by our BFF SPM Vic Singson. I am Lord. I am Rami. I am Luis. I am Jonathan. And I am Jobs. And we are your Abtutubo besties. For the youth of Ilocos Sur, Anak di Ilocos Sur.